may view doon. Gusto kayo tayo lang ulit nakapayo. Ayan yung itsura ng walking street nila or parang night market. Is this real? Real? What? Real. Kala ko, design. O, diba? Ang dami nating ginagawa dito. Kasya naman. Hello guys! I'm back again with another vlog! At ngayon, ang ating first full day dito sa Krabi. And ang pupuntahan natin ngayon is ang Aonang Beach, which is yun yung sikat na area dito. And andito yung buhay ng Krabi. And also, mamayang gabi naman, pupunta naman tayo sa Krabi Town or parang counterpart siya ng Phuket Old Town na nakita niyo sa mga previous vlogs. And i-visit natin yung night market area doon. And alam nyo, ang kinaganda dito sa Krabi, hindi siya tulad dun sa Phuket na malayong-malayo yung between ng beach and also ng town proper. So, hindi siya ganun kamahal kung kunyari mag-grab kayo or what. So, ngayon, samahan nyo na ako. Pero before that, gusto ko lang i-flex ang ating background for today's video. The iconic limestone view here. And also, oo nga pala, meron tayo ditong katabing hotel. Like, since tayo nasa pinakadulo, umaabot sa atin yung wifi niyan, Seaseeker. Ang lakas ng wifi niya ha, nitong Seaseeker na to. So, yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo. Pero syempre, hindi ko siya mag-recommend sa inyo wholeheartedly kasi hindi naman natin na-experience yung service niyan. So, let's go! So, this is the day! Good morning, Krabi! Ayan, wala naman siguro nakatingin. Ayan. Tignan nyo! Let's go, guys! First day of exploring Krabi! First full day, rather. Oh, take note ha, pag pupunta dito, since beach po ito, magbaong kayo ng payong. Unless mahilig kayo sa araw. Tulad ng mga ibang taong, ayan, ganyan, nasa likod natin. Mahilig sila sa araw. Tayo, takot. Takot tayo. Kumain na muna tayo, first order of business. And also, sinabi ko sa inyo doon sa previous vlog, na dito po ay merong dining credits, ganyan. Kung hindi nyo i-claim yung pang breakfast na dining credits na yon, pwede nyo siyang i-claim na bibili kayo doon sa mismong shop nila. So, yun yung ginawa natin. And mamaya papakita ko sa inyo yung binili natin. Because of, mas gusto kong kakain tayo dito sa isang murang kainan here kaysa yun doon sa restaurant muna nila. So, ito po, dito tayo kakain ng breakfast. The best one, Pad Thai. And ayan o, Thai food, halal, 69 baht lang yung Pad Thai. May fried rice. And also, tignan nyo, may fried chicken with garlic, 79 baht. Hello, sawadikap. Tapos, ito, coconut milk with chicken, 130 baht. Tara, kumain tayo. Nakaupo na ngayon tayo here. So, ito po yung menu nila. Dito tayo sa ating inaay, ang coconut soup. Kasi first time natin yung titikman, if I'm not mistaken. Usually, tom yum yung mga tinitikman natin. Curry, ganyan. So, chicken ang orderin natin. 130 baht siya. And order tayo ng isang steamed rice. And also, isang omelette. Ang mahal ng omelette nila dito 80 baht. Wala ba ng omelette alone lang? I mean, fried egg. Baka pwedeng ipa-omelette. No? Meron silang ganito din. Yung fried garlic plus rice, kung gusto nyo na ganyan. 79 yung chicken, shrimp is 99, beef is 119. Ang pad thai naman nila dito, egg and tofu, 69. Napakaganda na reviews dito. So, na-intriga tayo at gusto nating subukan. Ito naman yung Thai tea nila. Ang Thai tea is 50, lahat 50 pala, coffee and tea. Italian soda, 40 lahat. Fruit shake, 50, ganyan. May mango, oh. What do you think? Yung try natin? Hindi, mag-water lang muna tayo. Ito na ang ating food! Ayun ang coconut soup natin na may chicken and also omelette. Plus, ito yung ating drinks. Water lang tayo. Water lang. So far, ito 80 baht to. This one is 130 baht, 20 baht, and 20 baht. So, yan siya. So, tikman na natin. Alam niyo, yung aamoy ko sa kanya ngayon, matapang, amoy, parang tom yum lang siya na walang halong anghang yung amoy. Ganun yung naamoy ko. And sure na ako, first time nating makakatikim nito. Ay, oh my God, mahilig tayo dito. Sa mushroom na it's giving enoki vibe. Tapos chicken. Sige, tikman natin. Ay, ang sarap. Medyo maasim siya ha. I mean, maasim pala talaga. Ganun yung vibe na binibigay niya. Okay siya.
Type natin. Parang type ko din siya kahit kung pag-kumpara sa Tom Yum, parang hindi, Tom Yum pa din, pero masarap to. Don't get me wrong. Pero ramdam na ramdam mo yung creamy factor. Alam niyo yun? Sige. Ngayon kuha tayo ng pinaka chicken. Yung pinaka meat naman, pwede nyo palitan kung gusto nyo na fish, ganyan, or kahit anong seafood. Though may beef bang nakalagay sa menu, hindi ko nakita eh. Ito favorite natin to eh. This one. Sige, let's eat. Tikman natin ang chicken. If it's good. Ang lambot. So ito, maano ko to, marirate natin to ng 8 out of 10. Though, again, don't get me wrong, masarap siya. Pero hindi yung boom factor, ganon. Ito namang omelette, normal na egg lang siya. Na meron lang laman na gulay sa loob. Ganon lang. Tikman natin. Kasi fun fact, mahilig po tayo sa itlog. Kaya ba mahilig kayo sa itlog? Lalo na kapag umaga. Sarap. Simpleng pagkain pero ang sarap. The best. This one, 9 out of 10. Tanan! Tapos na tayo guys kumain. So, naubos natin lahat ng in-order natin. And nasarapan natin siya personally. And parang for me, parang family siya ng Tom Yum. Parang ganun yung nabibigay niyang lasa sa atin. Pero mas Tom Yum pa rin yung angat sa panlasa natin. Tom Yum Gong. And this one, omelette. Super basic na food nila dito. Pero may kasi talaga tayo sa egg. Usually kasi diba, pagkabata, egg and hotdog usually yung food. Ganyan. So, yung egg, talagang nakasanayan natin yan. And yun naman, okay siya. Okay yung in-order natin dito. Satisfied naman tayo. Bumalik lang tayo guys, saglit dito sa hotel. Since katabi lang siya, sabi ko, i-video na natin muna yung rooftop pool. Baka kasi makalimutan natin. Ayan, itsura ng pool. Ganyan siya. Tapos may view doon. Ganyan. Ang ganda ng view. Ito guys, oh. So, hindi siya ganun kalaliman. Pero, ang ganda kaya mag-swimming kapag kami ganyang klaseng view, di ba? Also, may bar dito kung gusto niyo ng bar. So, ito po ay located sa building 4 Tapos, andito din yung laundromat area. Asan yung laundromat area? Laundromat area. Asan kaya siya? Baka nandito. Wait, puntahan na muna natin. So, dito daw yung laundromat. Kaya lang, hindi siya nag-work. Ayan. So, tabi ng pool siya. Ngayon guys, maglalakad tayo. Pupunta sa Aonang Beach. So, 650 meters yung layo niya from here sa ating hotel. Ngayon guys, we're walking. Ganito ang itsura niya. May mga puno-puno dyan. Then pag dinire-diretso to, beach na yan. So napakadami yung mga makikitang spas dito and even there. Mga restaurants and bars. Tapos kung sakali kapag ka naglalakad kayo, makakita lang kayo dyan ng mga limestone wonderland. Gusto kayo tayo lang ulit nakapayong. Minsan nahihiya ako pagka nagpapayong tayo kasi tayo lang yung nakikita ko. Tapos guys, kung sakali, gusto niyo yung mga dramatic sunset, tapos nandito kayo sa Thailand, dito yung perfect place. Kasi kapag kunyari ang counterpart nito, Kuta Beach area naman sa Bali, ganyan. Pero dito nyo masasaksihan yung medyo cinematic and dramatic talaga na sunset na ipapakita ko sa inyo later. Tignan nyo, nadadaanan natin yung mga ibang hotel, Holiday Inn. Magkano yung massage dito? May kamahalan dito, o tignan nyo, 400 baht. Tapos madami kayong makikita guys na ganyan here. So, mga tour, ticket, mga taxi. And to be honest, ang napansin natin dito, kumpara sa mga ibang mga napuntahan natin sa Thailand, lesser yung number ng 7-Eleven dito. Masyadong magkakalayo ng slight yung pagitan ng bawat isa. Kasi kapag kunyari sa Bangkok, Diyos ko, bawat kanto meron halos. Dito hindi. Di siya ganun. Ito yung nakita natin sa previous vlog. So, meron din dito McDonald's. Ito, speaking of 7-Eleven, Starbucks.
And medyo natatakpan, pero doon sa side na yan, andyan yung Watsons. So, di ba, at least alam nyo na merong mga ganong klaseng stores dito. Pwede kayong bumili ng gamot if ever, di ba? We're here! O, di ba? Ang lapit lang niya sa hotel natin. Oh, I checked ha. I checked kung magkano kapag kunyari mag-grab bike. So, 29 baht yung bayad. Kung sakaling gusto nyo maganyan. Madami dito mga bike, oh. And even kung gusto nyo mag-rent, pwede din. Kaya lang sa case natin, never pa natin na-try mag-rent ng car, bike, or even scooter, ganyan. Sa mga trips. Also, tignan niya, mayroon ditong bus stop, tapos nakalagay dyan, from Aonang, kunyari going to bus station, night market, ayun, 60 baht, oh. Tiger K, 150 baht. Mura lang, oh, pa night market. Tapos, kapag ka gusto nyong mag-transfer ganyan sa Railay Beach, kapag ka long tail boat service, dito kayo magtanong. Sa kanto lang siya. So guys, we're here. Ayan, nakapula tayo dito sa lilim. And meron mga nagsiswimming dito, andun sila sa side na yon. Then dito yung mga long tail boat. Yung mga nagpupunta sa mga iba't ibang islands, ganyan. So tayo, bababa tayo dyan mamaya. And also, sasakay tayo sa bus. Or bus ang tawag nila, pero hindi siya mukhang bus. Para matry natin yung local vibe. Bala tayo guys, para ma-experience man lang natin yung beach sand dito sa Aonang Beach. Ayaw nga sana natin bumaba kasi lakas makaitim eh. Pero for experience purposes lang din. Tignan yung itsura yo. Ta-na-na-nan! This is what it looks like here sa Aonang. O diba? Ang ganda. Kasi ito yung mga long tail boat. Na super sikat dito. Though, kung tatanungin nyo kung ano yung itsura ng sand, mas maganda pa rin yung sa atin. Again, kino-compare ko sa atin because of para magets ng lahat yung reference. Kasi yung iba hindi pa naman nakakapunta dito. Ayan siya. Hindi ganun ka white sand at hindi din ganun ka pino. Kasi ito yung itsura, oh. Kapag ka dito sa side na to, medyo mataas yung level nung aakyatin para makapunta sa mismong road. Ganyan siya. Gusto ko sana magsuot tayo ng shades, kaya lang kasi madadapatan naman tayo. Nadadapa tayo kapag ka naka-shades. Promise. Kailangan na natin magpalinaw ng mata. Oplan LASIK 2026. Ayan. Bukas sasakay tayo dyan. Actually, kino-consider natin kung mag-Hohong Island tour tayo or mag-day trip na lang tayo sa Railay Beach. Pero parang we're leaning towards dun sa Railay Beach area. Parang mas dun tayo sa option na yon. Parang yun yung mas trip kung puntahan natin. Mas chill yung vibe. Kasi napuntahan natin yung mga medyo maiingay na side. Itong Krabi talaga for me, it's so perfect kapag ka gusto mo ng serene moments lang. Tahimik, ganun. Less crowded siya yun kung titignan nyo. Sa paligid. Hindi ganoon ka daming tao. Di ba? Kumpara din sa Phuket. Andito naman tayo ngayon sa mga shops sa harapan. Ayan siya. Uso dito yung mga no? Yung mga tuxedo, yung mga suit and tie. Ayan yung presyo if ever kung gusto niyo malaman. Yung suit, USA, so ayan, 2,800 baht. Yung pants, 700. Para lang meron kayong basihan. So may postcards. Yan. 50 baht ang postcards. Passport cover, 70 baht. Ay, aesthetic naman ang lugar na to. Oh, aesthetic siya. Teka, parang gusto ko ng mango eh. Mango shake. Sige, tara nga muna. Ang init, tignan nyo kasi oh. Para bang lapot na talaga tayong katas na katas dito sa init, ganon. Yan, tara na muna. Umakit na muna tayo. Kailangan natin ng malamig-lamig kasi napakainit, Lord. Ayan, dito muna tayo. Sa... Dito malamig-lamig sa side na to. Hapon ka. Hala, meron sila nung drink na to, oh. Milky Butterfly Pea. Tinitignan natin yan sa Chiang Mai. Sabi ko, di muna tayo magmamatch at magtiti, pero at least hindi naman yun siya. O diba, tinanggal ang parehas na tira to. Sige, try natin yan. So, ang ating favorite, wag na muna ikaw ha. Paalam muna sa'yo. So, ang matcha latte dito is 160 baht. Pure matcha naman is 130. Mayroon din silang signature sandwich, 260 baht yung ganyan.
Oh my God. Mukhang masarap to margarita. 260 ba? Oh, mga bowls. Tropical bowl, 265. Ayan, meron din silang signature fried chicken, 350. Grabe, naaalala ko nung nagpunta tayo sa Janus Deli sa Gold Coast, Australia. Ganito yung itsura ng vibe ng mga menu dun eh. Tapos may mga steak. 450 baht yung steak nila. And yung all day breakfast is 2A. Sige, order muna tayo ng drinks. Sawadee ka. One milky butterfly pea, please. Available? Ice, please. Ice. And also for dumating na guys ang order natin. Color blue naman ang drink natin ngayon. Lahat na lang ng kulay ininom natin. I mean joke. Green lang pala isa. Pistachio at matcha lang pala yung ini-order natin. Ay, saka strawberry. Oh, ito. Nakompleto na natin. Yellow na lang kulang. Ay, hindi. Yung yellow pala. Mga lemon. Ganun, mango. Stay safe. Pero parang feeling ko kailangan i-mix mabuti. Napi-curious ako kung ano yung niya, lasa. Ay, ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Parang ano siya. Hindi ganoon kasing tamis sa condensed milk, pero ganoon, matamis, masarap. Guys, so umorder na rin tayo ng waffle kasi 446 naman na. So, meron siyang strawberry, banana, ganyan. And provided din nila yung honey dito. Tapos na tayo mag-chill doon sa cafe. And alam niyo, masarap yung din ininom natin. It's giving condensed na hindi ganoon kasing tamis ng condensed. May something na lang si condensed, hindi ko siya ma-explain. Pero ganun yung binibigay niyang taste. So ito yung itsura ng labas dito. You know, we're never letting go. This time we can reach the sky on a prayer. We go higher than high. Yeah, wide awake, it's a big mistake, 'cause it's something we can deny. Ito guys, andito ngayon tayo sa bus stop. So maghintay tayo kasi nakalagay dito from 6:30 AM, every 10 minutes merong dumadating dito. So until 6:30 PM naman. So time check, it's already 5:23 PM. So pupunta kasi tayo dito sa night market. Let's go. Ito guys, may dumating. So sabihin natin, dito tayo sa night market, bababa naman. Ayan. Hello, night market? One? Can go ahead? Thank you so much. Ayan, sakay na tayo dito. Ito yung bayad natin, sakto. 60 pesos from Aonang, 60 baht from Aonang to night market. Sawadee ka! Here, please. Grabe din guys, tayo lang yung luman pero umandar. Ayun o. Like, nakailang stop na, walang sumasakay. Nakakatawa lang kasi diba sa atin, sa Pilipinas, kapag kunyari ganito, sumasakay tayo ng jeep nung high school and college. So kapag kunyari iisa ka na lang, papasa ka sa ibang jeep, diba? Dito hindi. Kanina pa tayo, medyo malayo-layo na rin yung nalalakbay natin. Grabe. Buong biyahe, tayo lang talaga yung sakay. And nandito na ngayon tayo sa pinaka-town proper. Tignan niyo yung itsura. Ganyan siya. Wala na tayong nararamdamang bakas ng pagka-beach vibe. So doon kasi tayo pupunta sa night market area dito eh. Dito guys tayo ibinaba nung local bus. And tanan! Ito na ang Krabi Walking Street. O diba? Tipid hack yun. 60 baht lang. Tignan nyo naman guys. Ayan yung itsura ng walking street nila or parang night market. Kukunti lang yung tao. Let's go explore it. Ito, tignan nyo. Bag angat bumungad sa atin. Pero gusto nyo ba yung mga ganitong bag? Sige, check natin. 390 baht yung presyo niya. So, i-check naman natin yung iba. Tignan nyo yung ganito, 100 baht naman siya. Hi! Ito, 89 baht naman. Tapos ito naman,
Real stones. 80 baht. Yung price. Ano ba yung stone natin sa... kanya-kanya pala kung ano yung gusto nyo. May protection, may calm. Usually, ang lagi nating gustong tinitingnan, obsidian eh. Ayun sa baba. For protection, grounding, and healing siya. I think this one yung obsidian. Kasi black. Or ito. Real stone. 1 baht is 35. Cute naman. Parang okay din siyang baunin, no? Pero hindi, wag muna tayo bumili kasi baka mamaya yung stone, pagka nandun tayo sa ibang bansa, akalain kung ano yung dala natin, di ba? So, wag na lang muna. So naman, tignan nyo, oh. Yung mga t-shirts dito is 259 baht. 279 baht pagka large and XL. Yan siya. Coconut shell, palm wood, handmade. Anik-anik. Yung cute, 80 baht yung ganito. Ang luto. Ito, kutsara niya sa bahay. 60 baht. Ang ganda ng pagkaka-shape, ha? Oh. Tignan niya, parang kutsara talaga siya. Ito, maliit na version. Kutsara tinidor. 80 baht. Oh, bawal ipakita sa mga bata ito. Ayan siya. Hello. Ayan, may mga Buddha. Mga incense. 150. Keychain, 20 ba to? Buy 10, get 1 free. Ito, yung mga magnets dito. Ang social ng mga magnets dito. Ang dami. 30 baht. Ang cute naman ito. Mga cola, Fanta. Cute. Ito naman is 180 baht. Ano to? Ano to? On display. On display siya. Ay, ang galing! Ang lakas maka-Hawaii. Hawaii talaga ang sasabihin natin kasi ganyan yung mga itsura ng mga polo sa Hawaii, di ba? Manifesting. Ayun na naman si Aiba. Sabihin, ayun na naman si Aiba, manifesting na manifesting. Pero hindi, malay nyo naman, di ba? Sige, simulan natin. Manifesting, manifesting. Makakapunta tayong lahat sa Hawaii. United States of America. Diba? Ganun lang yan. Dito, tingnan nyo. Isang ganito is 100 baht. Tapos, 270 baht. Tatlo. Sawadee-ka! Diba? Ganun lang yan, guys. Always greet them. Kasi pagka ganun, nababago yung mood nila. Bigla silang nakingiti. Ay, ito. Ang ganda ng damit na to. Mga duster. O, mga pangdamit ng ate, nanay niya. O, 100 baht lang. Ay, ang cute. O, tingnan nyo. Ginagawa niya kasalukuyan to. Yung parang ganyan. Ayan, o. Wow. Good. Good. Eco art painting. Yan siya. Ito naman, ano to? Ba't ganun? Ah, okay. Magkakadikit lang para magkakasama. 50 baht. Ito, wallet. What's this? Ah, pepaintingan. Uso sa kanila yung ganito yung DIY na 50 baht. Ito naman, bracelet, 50 baht. Oh, sorry. Thailand flag. Yun siya. Ay, ang galing oh. Tingnan nyo. Merong Malaysia, South Africa, Italy. Sayang naman, alang Philippines. Bibili sana si Aiba ng Philippines, pero ala. Sayang. Grabe ang lawak ng market nila. Bungad pa lang pala yung ano natin. Tingnan nyo, meron pa dyan. Tapos ito, meron dito mga drinks, if ever you want. Magkano may presyo? Yung Thai tea nila, 40 pa to. One of the cheapest yan sa mga nakita natin sa market dito sa Thailand. Dito pa, oh. Anting-anting. Grilled potato. Uso yun dito sa Thailand, yung grilled potato. Dami natin nakikita. Oh my God, may kausoy. Pero kasi hindi tayo guys gutom eh. Tayo ay nagbabawas tayo ng pagkain. Pero 79 baht yung kausoy nila dito. Ito, tingnan nyo. 20 baht yung mga sausage nila. Ayan. Masarap magpunta dito guys kapag gutom na gutom kayo. Kasi ang daming pagkain, nakaka-overwhelm. Mushroom, 60 baht. Hala, yung chicken na lagi nating gustong kinakain. Ang mura dito, 25 baht.
Hala, ngayon lang tayo nakakita ng isaw dito sa Thailand. May isaw. May isaw mo 10 baht. Cool. Ayan, meron din dito. Samut-sari guys, napakadaming options. Oh, ito meron ditong squid, hipon, seafood bucket, meron sila. Hello. Ayan. Beef naman, tas original 30 baht yung ganito. Original, tas yung beef 59 baht. Ito naman yung drink section nila. $10 tuloy. 10 baht yung water, tapos yung soft drinks 20 baht. Ano kaya lasa nito? Lagi natin tong nakikita. Like yung naka-marinade na ganyan. Ano kaya lasa nito? Alam, may salmon, no? Ano kaya? Pwede na tong kainin kaya? Hindi natin siya sure kasi hindi pa naman natin siya natitikman ever. Ayun na, meron silang mga ganito din. 60 baht yung grilled pork belly, oh. Iniihaw in front of you. Yan, dire-diretso yung pa natin. Ay, ang ganda ng polo na to. Pero masyado naman colorful para naman akong painting pagka sinuot natin niya. Yan. Meron ba dito fried chicken? Oh, mas mura dito, 15 lang. Grabe, pamurahan dito ha. Ito pa yun, tignan nyo oh. Yung mango sticker rice 60 baht pero napakadami. Oh, my God, so plenty. 30 baht yung ganyan. 50 baht yung bili natin yan dun sa Aonang area. Ito naman no. Wow, so crispy. So crispy. So crispy, crispy, crispy. Pork, crispy pork noodle soup, 60 baht. Yung may rice naman, 60 baht din. Ito crispy rice cracker, 50 baht. Ito tteokbokki, 35 baht. Ito naman, steamed fish curry, 20 baht. Uso talaga sa kanila yung 10 baht isang sushi, no? Ganyan din sa Chiang Mai and also sa Bangkok. In fairness wala pa tayong nakikitang longgan dito sa sa Krabi, no? Never pa tayo nakakita. Wala talaga, guys. Grabe. Ayan, narating na natin ang kaduluduluhan. Ay guys, kung ayaw nyo dun sa Aonang area, pwede nyo i-check to. Tignan nyo In the House yung pangalan. Nasa tapat lang siya ng night market. Parang walang tao dun sa mga ibang Ay hindi, mukhang meron naman pala. Ayan, kung gusto niyo ng tahimik na lugar. I mean, medyo maingay din naman yung lugar dito. Though hindi naman yung tulad dun sa Aonang. Diba? Here's the right hotel. If ever. Kung ganun yung personality nyo. Good morning guys! Today is another day! At ngayon po ay 1:44 PM na. And ngayon pa lang tayo lalabas because of nag-work tayo earlier, okay? So, ngayon, kakain tayo ng brunch. Maghahanap tayo nearby sa Aonang Beach. Then from there, pupunta tayo ng Railay Beach. So, isa yung sikat pang beach dito sa Krabi. And mapupuntahan nyo lang siya kung magbo-boat kayo. Alam nyo yun guys, parang feeling ko recharge tayo because of nakapag-rest ulit tayo ng more than 8 hours of sleep. Ganong level din. Ang saya. Energized tayo para tayong battering 100% na ulit. Kasi dito sa mahaba-habang trip natin, meron tayong mga inilalaan na mga rest days at ito yun. Ganda ng background sa likod, oh. I love Krabi talaga. Ngayon, hindi tayo naghahanap ng parang specific restaurant. Dito lang tayo sa harapan. Sa mga harap-harap lang tayo mag-check kung pagkatingin nating masarap siya, dun tayo. Dito tayo guys kumain sa Tanya Kitchen. Nakita ko kasi mukhang masarap siya. Let's go. Ito guys, yung menu nila dito. So, hanapin natin yung green curry because yun ang ating target for today's video. Green curry. Ayan, green curry. So, 180 baht yung green curry. Tapos, egg. Parang trip ko mag-egg tayo. Egg. Saan ba? Ito yung omelette. Ito, egg. 40 baht. Ay, may kamahalan yung egg dito ba? Tapos, ito yung mga ice drinks nila. So, yung Thai tea nila, 70 baht. Ayan. Tapos, yung ice green tea matcha, 80 baht. Parang feeling ko mag-fruit na lang tayo eh. Parang okay sa atin yung mango shake na lang. Dumating na yung mango shake natin. Ang laki. Tikman natin.
Sarap. Real mango talaga. Kasi yung iba, di ba, parang artificial ginagamit. Ito totoo. Ito guys, ang food natin. So, egg, curry, and this one. Ayan. So basically, ang ginagawa natin, hindi tayo nagbe-breakfast. Yung lunch natin, yun yung medyo kinda heavy. Then yung dinner natin, yun yung super light. Minsan di na nga tayo nakapag-dinner. Ganong level. So this is our food. So since natikman na natin yung egg and also itong curry, okay yung curry niya. So parang 8 out of 10 yung ma-rate natin sa kanya. Because masyado siyang malabnaw. Ganun. Pero okay yung lasa. Lasa well, okay. Hindi ganoon lang, super little lang. Then ayan, ganun din yung mga sahog niya. So, talong, pork, also mga beans, and sitaw. Masarap pa din siya. Yun nga lang, malabnaw, hindi malapot. Yung iba kasi malapot. So parang I'm more into malapot kaysa malabnaw sa curry. Tapos na tayong kumain at ang binayaran natin is 360 baht. Ngayon, magpunta na tayo dun sa beachfront area ng Aonang para bumili ng tickets naman going sa Railay Beach. DIY version. We're here! Dito tayo ngayon mag-i-inquire sa Longtail Boat Service. Here. Dito guys, this is the perfect option. Ayan, tourist information, Longtail Boat Service. Nakalagay dyan, Railay West Beach. Ayan, so nakabili na tayo guys ng ticket. 200 baht round trip. Dito, sa corner natin yan. Tapos ngayon, pupunta tayo doon. Kasi kailangan makaipon ng 10 customer sila or sasakay para maka-under na tayo. Let's go! Bali, binigay natin guys yung puting papel sa kanila. And waiting tayo. Dito, nakapila. Ngayon guys, sasakay na tayo sa bangka. Papuntang Railay Beach. Sundan natin si Kuya. And sabi dun sa internet, kapag ka kunyari senior citizen or PWD, medyo mahihirapan daw umakyat dito. Pakita ko sa inyo guys. Ayun, parang kaya naman. Ito guys, nakarating na tayo dito sa Railay Beach. So tingnan nyo, ang ginawa ko, iniklian natin yung pinakatali kasi nung pag-akyat natin nabasa siya yung ilalim. Buti na lang naka-plastic yung passport natin. Kasi ang lakas ng alon pagka papunta dito. So, ito yung itsura ng bababaan niya. Diba? So again, 200 baht round trip siya. From Aonang Beach area, going here and going back again. Ngayon, so to formally start, before tayo mag-explore sa isla na to, welcome to Railay Beach! I will let you wash away the weekend ocean. So ngayon, ang una nating makikita dito, based sa ating obserbasyon, is puro mga restaurant sa harapan. So, I think perfect siya kapag kunyari kadarating nyo lang, ganyan, tapos gusto nyo uminom ng mango shake, banana shake, ganyan. Dito yung best spot. And tignan nyo, ang ganda ng limestone wonderland dyan, no? Wow, mga limestone cliff. Yun guys, ikutin na natin tong pinaka-isla. And actually, meron ditong walking street na tinatawag. Dito siya. So, didire-diretsuhin lang natin siya. Alam niyo yung parang sa Boracay sa atin, yung D-Mall na papasukan. Parang ganun yung vibe na binibigay nito. Nagbebenta din sila dito ng mga kung anik-anik, mga swimsuit, bag, bucket hat, mga waterproof bag. Tingnan nyo, ang cute nito. May mga boat bar na atake. Tingnan nyo, meron ding joint transfer from here sa Railay Beach. Kahit sa Koh Samui, AC plus ferry siya. Dapat pupunta din tayo dyan Pero wala tayong extra time. Papuntang Bangkok meron din. Hat Yai, Penang, Kuala Lumpur. O, di ba?
Ngayon guys, naglalakad tayo papuntang Raleigh East kasi galing tayo sa Raleigh West. Tignan nyo naman ang daming mga unggoy dito. Wait, nawala sila nung nag-video tayo. Pero ayun Ngayon guys, so expect nyo yan, ang daming unggoy. Tapos yung mga ibang unggoy dito kasing laki pa ni Punch. So if ever kung hindi nyo kilala si Punch, ilalagay ko dito yung picture. Maliit, mga baby. Ngayon may unggoy sa taas. Kaya medyo natatakot ako baka mamaya makuha kasi yung Osmo Pocket natin. Kaya, kasi ganun sa Bali eh. Ayun oh. Diba? Ayun Ay. Kaya inaano ko. Ay, ang dami nila. Tignan niya may kasamang baby. Ayun may mga kasamang bata. Andito na guys tayo sa kabilang part, sa Raleigh East. So dito tayo galing sa side na to sa west. And ito itsura dito. Kung makikita nyo, ang tahimik. Hindi ganoon kaingay tulad dun sa kabilang part. And yung mga ibang shops sarado din And alam niyo yung vibe na binibigay niya, yung katahimik sa Siargao a little. Though hindi natin alam kung ganoon pa rin katahimik sa Siargao. May tatuan dito, mga inuman ng mga non-alcoholic drinks. May mga mangrove. Konti lang yung tao dito sa side na to. And bago kayo magpunta dito, dadaan kayo sa isang area na mayroong mga unggoy-unggoyan. Hindi ko lang naipakita sa inyong lahat kasi natatakot tayo. Kasi as far as I remember, sinabi yun doong nagbali tayo kasi mayroon doong monkey area, di ba? And also sa mga ibang monkey places na pinupuntahan natin, na sila, mahilig silang manguha ng gamit, especially mga salamin, mga makikintab, yung mga gadgets. Kaya kanina hindi natin ginawa yun. So kung medyo takot kayo sa unggoy, huwag niyo napuntahan tong part na to. Okay? Ang sarap naman tumambay dito, ang tahimik. Sa east side to. And guys itong Raleigh, hindi lang siya basta isla. Part siya mismo ng mainland dito sa Krabi. And nadidivide siya into 4 parts. So ilalagay ko dito kung ano yung mga name noon. Raleigh West, East, and yung dalawa pa. Kaya lang, hindi na natin pupuntahan yung dalawa. East and West lang yung pupuntahan natin. And this Raleigh area na part ng Krabi, sikat po ito sa rock climbing. Tignan nyo naman yung itsura. Ng mga cliffs dito. And also, ayan pa. Kaya lang di tayo rock climber expert na ganyan. We're back here guys sa west side area. Magpaalam na tayo here para makabalik na tayo sa Aonang Beach for sunset dahil doon maganda yon guys dito sa Thailand. Papakita ko sa inyo later. Yung ticket guys, ibibigay niya sa naka-color blue. Ayan, sa kanila tayo nag-avail ng 200 baht na round trip sa company nila. Andito na tayo ngayon guys, nakasakay na tayo. Look. Sa harapan tayo sa bakay kasi lesson learned. Mas maganda yung view dito sa harap. Ayan. And kapag pabalik kayo, dito kayo sa right side. Kasi mas maganda yung view dito. If you're gonna be moving on solo, wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Reach out to me. I'm a rolling stone tonight, never to be seen. We're back guys! Dito sa Aonang Beach area. So dito tayo ibinaba sa side na yan. O diba, ganun lang kadali kapag ka magdi-DIY. So pagka Raleigh Beach, i-DIY nyo na lang yan, wag na kayong mag-tour. Mas madali pa. 200 baht lang round trip. Hello guys! O diba, bigla tayo nandito sa hotel natin at naligo po tayo dahil init tayo. So now magpupunta tayo sa Aonang Night Market naman kasi gabi na po. Pero makikita pa natin yung sunset part. Let's go! Ali, mag-grab po tayo. Ayun na yung grab natin. 50 baht ang ating bayad. Medyo malayo kasi siya from here. Ito guys, picture ng sunset So, hindi siya ganoon kaliwanag ngayon. Parang ganyan lang din kanina. Kasi naligo tayo, so yung parang pinaka-peak sunset di natin nakita. Pero color pink siya ngayon. Meron mga iba tayong nakikita sa social media na color orange talaga to, like buong orange yan. Pero ngayon, ano siya, parang pa-ombre yung style. Parang orange na pink na dito, medyo blue na. Diba? Ang ganda, no? We're here na guys sa Aonang Landmark Night Market. Night Market actually to. Night live strip yung nakalagay dyan. Ngayon, let's go!
Tignan nyo, this is what it looks like. Ito, mas malapit ito kumpara dun sa napuntahan natin sa previous clips. Oh, uso talaga ang mga polo-polo dito, no? Yan siya. Ang ganda naman ng vibe dito. Oh, ito yung taas. Para siyang perlas. Oh, mga bracelets. Dito tayo sa kabilang side. So, madami kayo mabibili dito ng mga ready-to-wear products, mga t-shirts, mga anik-anik. Ayan, t-shirt dito, 250 baht isa. Hello! A stuffed toy, 159 baht. Tingnan niyo, ang cute oh. Mga pangbata na elephant pants, elephant short, elephant dress. Ang sigla ng night market dito. So, if you will ask me, Ivan, mas masigla ba dyan kumpara dun sa napuntahan mo kahapon? Yes. Like 100%. Tignan nyo, mayroon pa mga laro-laruan dito. Mga airsoft, mga shooting games. Ito, meron ditong kebab, cheese steak, mataba. Mataba? Ano? Mataba? Grabe naman to. Grabe ka. Ang sama ng bunganga mo. Grabe, ito na naman tong grilled potato. Usong-uso talaga siya dito, no? Magkano? Magkano ba to? Parang gusto ko matikman natin. 160 na. Ang mahal, 169 baht. Ganun siya, oh. Ganun siya. Though healthy-healthyhan naman siya. Grabe, nakaka-overwhelm. Kainan portion na naman to. Though dinner naman natin. Kaya it's okay. Ayan, oh. Mga stick. So, 50 baht usually ganyan. Itong salmon, 200 baht. Ang mahal. This one is mango sticker rice. Hello. Ayan, 60 baht. Yung ganito, 80 baht. O medyo malaki. Grabe, grilled potato ulit. Pag nakita pa tayo ng isang grilled potato, bilhin natin. Ay, mas mura dito. 139 baht. Spinach cheese, 139 baht. Mabigat kasi sa tiyan to eh. Thai pancake. In fairness, mura dito yung roti, 50 baht lang. Hala, may crocodiles. Ayan. Hala, crocodile to? 5 for 100 baht? Hala. Hindi kaya tayo allergic dyan? Hindi natin alam, baka bigla pala tayong allergic, no? Alam nyo, hindi mawala sa isip natin yung crocodile. Parang gusto kong itry natin. Kaya lang, hindi pa siya illegal sa Philippines, pero nasa Thailand naman tayo. For experience lang, nakain nga natin yung shark sa Iceland, di ba? Tapos nakain din natin yung mga, ano pa mga nakain natin kakaiba? Lahat na ata ng uri ng hayop nakain na natin. Tapos vegan pala tayo, no? Ay, ang ganda nito. Super laking mango sticker rice. 80 baht. Ano to? Design lang. Kala ko tuna eh. Gusto ko yung pati yung ganun chinichismis natin. Thai food. May kamahalan ha. Yan lang naman ang mako-comment ko. 150 kasi tom yum rice, oh. Wala tayong nakikita sa mga ganyang klaseng food ng 100 baht below. Butter corn cheese, 69 baht. Ay, mas mahal yung roti dito. 70 baht. Iba-iba talaga ang mga presyo, kaya umikot-ikot kayo guys, ha? Yun ang dapat yung pakaabangan sa Kapamilya. Deal or no deal? Na ano ka na naman, ayaw, tinatamaan ka na naman ng amats mo. Ano ba yan? Uminom ka ng vitamins, uy. Oh, this chicken is so cute. Oh, may ants. 50 baht. Ito, kapag ka talaga ang food may lettuce, nakaka-healthy-healthyhan yung itsura. So, dumpling to 80 baht. Kahit kunyari, fries with lettuce, healthy yun, di ba? Kapag ka burger with lettuce, healthy yun. Crispy pata with lettuce, healthy yun, di ba? Anything na with lettuce. Oy guys, joke lang to ah. Ano lang siya, Gen Z humor lang. Baka mamaya seryosohin nyo, Gen Z lang yun. Guys, tignan nyo naman, sinench pa natin, is crocodile meat can cause hypertension. So nakalagay, crocodile meat is generally considered healthy and is not associated with causing hypertension. Oh, generally considered healthy daw pala.
Ayan, nakalagay, crocodile meat is high in protein, omega-3 fatty acids, potassium, and amino acids. Sige, bili tayo. 100 baht lang naman siya for experience purposes. Ayan ha! Okay! Bumili na tayo. 100 baht. Okay, thank you very much. Sawadee ka. One, please. Okay, thank you. Kapon cup. Yan siya. Excuse me, not spicy please. Not spicy? Not spicy? Okay. Thank you so much. Is this real? Real? What? Real. Kala ko design lang. Real. Also real? Oh. Tignan natin yung kasya ba ulo natin. O, di ba? Ang dami nating ginagawa dito. Kasya naman. Kung ano pinagagawa. Is this also real? Yeah, real. Wow. So tiny. Pa, Baby. Mia Oh, you have too many stuffs. Oh. Oh, Diyos kong init, Lord. Oh, kapon ka. Kapon ka. Yan, Lord. First time ever natin kakain ng ganito. Ayan, guys. Kumain na tayo. Ito yung itsura niya. Ba't amoy siyang butter? Amoy siyang butter. That's literally. May sauce. Dapat pala walang sauce muna yung kainin natin. Ito. Wala mo ng sauce. Parang nahilo tayo. Joke ka. Lalo siyang baboy. Lasang baboy na minarinate. Parang feeling ko nga lasang binabad dahil sa pagkakatimpla. Walang something nakakaiba. Nakakashock yun. 9 p.m. Lalo lang siyang baboy. Promise, yun lang lasang. Pointer by boxing. Wala tayong nalasang iba. Don't miss it tonight. So at 9 p.m. The bed. Tapos, pag nasa bibig mo siya, alam niyo yung lasa ng butter? Parang battery. Do baka timpla kasi yun. So, kung bibigyan natin ito ng rating, pwede natin siyang bigyan ng 10. Malambot eh. Malinamnam. Battery yung flavor. May alat factor ng onte. Pero hindi nakakaumay. Para ding barbecue yung bandang baba. Ladies. Yung medyo fatty. Good night. Di ba sa barbecue nasa dulo ang taba? Lemon. Lemon niya? Ah, okay. Kapon kap. Tingnan natin yung lemon. Di talaga tayo ma-lemon eh, pero tingnan natin. Point. Ay, ang sarap. Miss it. Masarap siya guys. Worth it siya. If ever tikman nyo. So, hindi ayoko sabihin. Kasi baka mamaya may mga magalit sa akin, pero alam nyo, sa mga lasa-lasa lang naman to ha. Sa mga lasa-lasa lang, kultura nila to dito sa Thailand. So, kung tayo, i-rating natin to based sa kultura nila, this one is Ivan DJ approved, okay? Dito ha, dito. Sa Pilipinas, hindi natin to kinakain. Next natin guys, tikman ito. Kasi hindi pa natin siya natitikman ever. So parang feeling ko, ang matatay pa natin dyan is ito. Garlic butter cheese or spinach cheese. Let's see. Ito guys, bumili tayo ng garlic butter cheese. Ayan, ginagawa na siya. Yeah. Wow. Uy, maapoy. Ngayon, bili tayo ng drinks natin. So, coconut juice plus smoothie, 60 baht. Pagka mga mix of fruits dito, 80 baht naman ang presyo.
We're back guys dito sa ating hotel room and syempre, i-share ko na sa inyo ang thoughts natin regarding sa ating experience dito sa Krabi before we end this vlog. And also, this is the last episode sa Asia travel series natin na to sa Thailand leg. Okay? So number 1, nagustuhan po natin yung Krabi. Ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, I like Krabi. Ano siya? Parang suwak siya sa personality natin kasi dito, less crowded, sakto lang, chill lang, ganyan. Hindi ganoon kaingay, and family-friendly, and also, light lang, okay? So, bakit kailan sabing ganon? Talagang nakakatuwa lang mag-explore sa Aonang area, Aonang beach area, tapos kung gusto niyo dun sa Krabi Town, ganyan. Though, meron tayong mga hindi napuntahan. Unang-una na dyan, syempre yung Hong Island. Kasi sabi kong ganyan, meron na tayong mga island hopping pa sa mga susunod na gagawin natin at meron din tayong ginawa na island hopping. So, ina-analyze ko din yung mga mangyayari sa buong mga trips natin, ganyan, di ba? So, kayo, if ever kung pupunta kayo dito, is pwede nyo puntahan yung Hong Island na yan, pwede kayo mag-day trip dyan, half-day day trip, sunset or sunrise, kayo bahala, pwede nyo gawin yan. And also, kung tatanungin nyo ako, Ivan sa Krabi, ano nagustuhan mo sa kanya? Tulad ng sinabi ko sa inyo, yung simplicity, yung calmness ng lugar, and also, yung sunset part. Though hindi natin nakita yung talagang super gandang sunset, pero nakakakalma yung itsura kung tatambay lang kayo doon, ganyan. So, mas gusto kong magstay dito sa Aonang kumpara doon sa Krabi Town, kasi doon sa Krabi Town, walang ganong magawa. Oo. And, iba yung vibe doon. Mas maganda yung vibe dito, mas may buhay siya. So, kung pagkukumparahin natin again yung Phuket and also Krabi, sa Phuket, mas gusto natin mag-stay doon sa Old Town kumpara sa Patong area. Dito naman, mas gusto natin sa Aonang area kumpara doon sa mismong town. Baliktad sila. Okay? So, yun yung ating experience and yun din ang gusto ko sa inyo sabihin thoughts natin. And dito sa Krabi, mura. Mura yung mga pagkain dito. And parang masasabi ko magkahalaga sila ng Chiang Mai. And sa entire experience naman natin sa Thailand, ang pinakamahal so far sa mga na-experience natin is ang Phuket. Phuket ang pinakamahal. And next doon syempre, yung Bangkok. Mura yung Chiang Mai and also dito sa Krabi. So, ganyan siya. Ganun yung parang na-experience natin. And kung i-recommend ko sa inyo, magpunta kayo dito sa Krabi. And pag pupunta kayo dito, pwede na din kayo magpunta sa Phuket. Isang trip siya. Kunyari 5 days kayo, pwede kayong 3 days dito, 2 days dun sa Phuket, tapos dun na lang kayo mag-exit, ganun. Or pwede din naman kayong bahala gumawa ng itinerary nyo. Meron din kasi dito, ilalagay ko dito guys, yung mga tourist spots na pwede nyo puntahan. So, kinonsider natin yung layo, kinonsider natin yung gastos, kinonsider natin na solo travel lang tayo, at kinonsider natin na hindi tayo mahilig sa kape. So, mayroon kasing coffee shop na sikat dito. So, sa isang hill siya located. Basta ilalagay ko dito lahat ng full list ng mga hindi natin na ipakita dito sa vlog series natin ng Krabi part na pwede niyong puntahan, okay? And tayo kasi sabi ko nga sa inyo, parang gusto ko chill-chill lang tayo dito sa Krabi muna for now kasi grabe yung ginawa natin sa mga nakakaraang cities, di ba? Pero at least naipakita ko din sa inyo yung mga day trip, papuntang Railay, ganyan, the best yun, and also around dito sa area, okay? So, yun lang ang mga gusto kong sabihin sa inyo, yung Bangkok, I really love it, at pwede pang tayong bumalik sa susunod at meron pa tayong mga hindi pa natin nauubos eh. Madami pa tayong bala sa Bangkok na pwede pa nating puntahan at i-explore. So, sa susunod, babalikan pa rin natin yung Bangkok. Pero yung Chiang Mai, Chiang Rai, and Phuket, parang feeling ko, okay na muna itong exploration natin. Okay? So, maraming guys, salamat sa inyong pag-support sa ating Thailand leg. At, lilipat na po tayo sa Malaysia! At magsisimula tayo sa Penang area. Okay? Some people tawag doon Penang at some people ang tawag ay Penang. Okay? So, doon na po tayo. For the first time, i-explore natin yan. So, yun, abangan niyo pa mga susunod nating episode dito sa 55 days na Asia trip natin. Again, Ivan Igusan po. At i-follow niyo ako sa mga ibang social media platforms natin. Ilalagay ko dito sa screen. So, yun lang. Thanks! Hindi ko pala nasabi sa inyo yung thoughts natin dito sa grilled potato. Nagpaalam na tayo agad. So, wait lang. Ayan. Ay! Ayan siya. Siyempre, kailangan malaman yung thoughts natin. Sarap. Ay, sarap. Ang sarap!
Ang sarap, mahilig tayo sa cheese, tapos mahilig pa tayo sa parang mayo-mayo at garlic. Ang sarap. Garlic butter cheese to. So basically, puro siya cheese. And may butter siya. Tapos yung potato. I-rate natin siya ng 9 out of 10. O, kain na kayo, dali. Sakto lang yung yung lasa, malinam na. Hindi kasi siya maalat eh. Hindi ko masabing maalat sa inyo. Hindi din siya matamis, ganon. So, kain! So, yun lang. Bye-bye!